Sa sobrang daming gawain natin mga nanay, nako, kulang na kulang talaga ang maghapon. O siya, tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog para pare-parehas tayong mapagod. Char! Bale, nakapagluto na nga ako ng pang-ulam para sa almusal ng mga anak ko. Hindi na nga sana ako mag-mini vlog, kaya lang naisip ko sayang din naman. Nagluto nga lang ako ng tilapia na may sabaw, tapos dito naman sa kabila magpiprito naman ako ng karne, pambaon naman ng panganay ko. At naulit ko nga sa inyo na nung linggo naubusan na talaga kami ng gasol. Ayaw na talaga mabuhay ng gas stove. Kahit anong buhay ko, ayaw na talaga. Takala ko talaga wala nang laman yung tangke namin. Tapos, pinapabili ko na nga ang asawa ko, kaya lang wala naman tao dun sa binibilhan namin. Tapos, ang ginawa nga ng asawa ko, itiniwarik yung gasol namin. Ayun, hanggang ngayon, nagagamit ko pa din talaga. Anong araw na ngayon, Martes na, tapos nakailang luto pa din talaga ako. At hanggang ngayon, nakakapagluto pa din dahil may laman pa din talaga yung gasol. Pero pinabili ko pa din ang asawa ko para in case biglang maubos, may pampalit ka agad kami. Buti na nga lang pumayag ang binibilhan namin ng gasol na hindi muna namin ibigay yung tangke. O ayan, tip ko sa inyo, pag inakala nyo wala na din kayong gasol, try nyo muna kalug-kalugin yung gasol nyo o kaya naman itiwarik nyo din dahil baka may masasaid pa kayo. Tapos eto nga, hindi pa nakakapaglikom at nakakapagtiklop, eto maglalaban na naman. Eto nga't naisipan ko ng palitan ng hose ng washing ko dahil sobrang dami na talagang lumo tapos may mga butas-butas na nga din. Aba, nung mapalitan ko ng hose ay lumakas na ulit ang tubig. Nakapagsalang na nga ako ng unang load sa washing, eto naman mga puti, ibababad ko na muna para madali na lang kusutin. Nung una kapag nagbababad ako ng mga puti, naabot talaga ng 2 araw. Pero ngayon, isinasabay ko na nga sa paglalaba ko sa mga dikulan. Naligo na nga din ako para kapag naghatid ng pagkain sa grade 1 ko, diretso na ako. Dati ganito na talaga ang ginagawa ko. Pagkakatapos ko i-washing, ida-dryer ko para mabilis na lang banlawan. Kaya lang matagal ko na talaga yan hindi ginagawa. Tapos napapunta nga ako sa kapitbahay ko na naglalaba at yan nga ang ginagawa niya. Kaya ayan, ginawa ko na ulit. Nasubukan ko na nga din yung pagkatapos ko i-washing, doon ko na din babanlawan sa washing. Kaya lang parang hindi maayos yung banlaw niya, kaya hindi ko na nga lang ulit yun ginagawa. Lalo na nung ilang buwan pa lang akong nanganak dito sa bunsuhan ko, CS pa naman ako, kaya madalas talaga nun ang ginagawa ko. Tapos eto nga, biglang bumuhos ang malakas na ulan, hindi pa nga ako tapos sa paglalaba dahil maglalaba pa nga din ako ng mga uniform ng mga anak ko. Kapag ganito kasing malakas ang ulan, umaampias talaga dito sa may labahan ko, kaya ayan, naglaba pa din ako, ayun, sumakit tuloy yung ulo ko. Dahil simula talaga nang nagkaanak ako, maambunan lang ako ng konti, talaga namang sumasakit na yung ulo ko. At ayun, nakatapos din naman ako ng paglalaba, hindi din naman ako inabot ng gabi, tapos yung mga tiklupin ko, natapos ko na din, kaya ito, naglinis naman ako dito sa sala. Pagpasok ko nga dito sa sala, nako, napakakalat talaga, tapos ang dumi pa ng sahig, dahil itong bunsuhan ko, nagkalat pa naman ng gatas. Madami pa nga din akong gagawin, maghuhugas pa ako ng mga pinggan, magluluto pa ng pang-ulam namin, kaya yung panganay ko, inutusan ko na nga magsaing at pinaglinis ko na din ang kwarto nila dahil pagod na talaga ako. Idagdag pa natin tong batang to na napakakulit at habang naglilinis ako pauli-uli at ayan, nadulas pa nga.